Hi guys, good evening. Time check 10 p.m. and um it was a long day. Actually, it was a long week. A lot of things nangyari ngayong linggong to, and I know na marami sa inyo nagtaka kung bakit bigla kaming nawala sa YouTube channel. I mean, the YouTube channel is there pero wala kaming inilabas na kwento. And as we speak ngayon, dapat paalis ako papuntang Africa. Pero akala ko guys, hindi ako matutuloy. Hindi na ako matutuloy talaga. Dahil kung kailan ako paalis papuntang Africa, saka naman sunod-sunod yung mga challenges, tsaka mga ganap-ganap. So, unang-una is yung labanan sa ibang bansa, at nadamay pa nga ang bansang aking lalapagan sana in transit. So, napakalaking ano nun guys, no, na factor na hindi ako matutuloy dapat. Another thing is, ang mga anak ko ay masyadong nagiging clingy lately. At sunod-sunod yung kanilang pagdidikit sa akin ng sobra-sobra talaga. At sila nga ay nagkakasakit on and off. Hindi ko alam sa kultura, I mean sa practices ninyo sa tribo ninyo, pero sa amin sa Ilonggo, meron kaming paniniwala. I don't want to say it in general kasi baka mamaya mali naman ako, no? Pero sa amin, paniniwala namin, pagka ganun, aalis yung nanay, aalis yung tatay, birthday, mga big event, nagkakasakit yung mga mahal natin sa buhay. So, most probably, ganun yun. So, sabi ko nga, kapag hindi sila gumaling agad, ay hindi ako tutuloy dahil hindi ko naman sila maiwanan. Pero, titingnan natin kung anong mangyayari. But, anyway, check ko lang, ayun. Pagod lang yan. Mukhang pagod na pagod talaga. But alas 10 na po, ngayong linggo hindi talaga ako nag-vlog, hindi talaga ako nagkwento-kwento, but maraming mga positive na nangyari sa atin the last few weeks. Unang-una, I would like to share with you guys good news. Bumalik na po si Parts sa trabaho, and I'm very happy kasi iba pa din kapag yung kasama mo sa trabaho ay pinagkakatiwalaan mo sa lahat. Okay? It's a good team knowing na siya at ang ibang staff ay nagkakasundo-sundo, nagtutulungan, mababait. Ayan. Hindi pinapasakit ang ulo ko. So, good news yun. Of course, bad news na tinanggal natin si Yung sa trabaho dahil nagkaroon siya ng irregularity sa kanyang pagtatrabaho, and inaayos ko pa din yung kanyang case. May kaso agad. Walang kaso guys, pero inaayos lang natin yung konting issue. Ano pa ba? Pauwi yung aking ate from Thailand, pero sadly, baka hindi ko na din siya makasama pag nandito siya kasi ako naman yung aalis. But inshallah, we will still meet soon. Ano pa ba? Auntie Christine, ang kanyang mga paa ay nalaman na talaga natin ang kanyang case, which is the plantar fasciitis. Yun ba yun? At nabigyan na ng lunas. Good news din na merong mga nagmamahal sa amin, sa mga bata kay Auntie Christine. Nagpapadala ng mga regalo, lalo na sa anak ni Auntie Christine. Pinagtulungan, naging successful ang pagbili ng gamit ng mga bata na laptop para sa eskwelahan sa Africa. Ano pa ba? Dahan-dahan pong nagkakaroon ng bakod yung bahay. Ayan. Syempre good news yun dahil ilang araw na po sumasakit yung ulo ko dahil sa mga aso. Nakita nyo naman yun. At ang mga anak ko po ay bigla nang tumatakbo dahil nag-e-enjoy sila sa labas. Ngayon hindi na safe sa labas guys dahil nga marami ng aso. Wait lang, check lang natin kung nag-recording tayo. Sobrang daming aso na. Ang iba mga asong gala. So syempre walang rabies yun, walang rabies vaccine, nakakatakot. Ikalawa, pasok-labas-pasok sila dito sa aming garden. So, punong-puno po ng ebak at ihi ng aso. Ginagawa nilang kwarto at banyo itong aking tahanan. So, ako'y naiinis.
ikatatlo, baka mamaya masunggaban yung mga anak ko. So, napakalaking peace of mind knowing na magkakaroon na kami ng bakod. So, maraming salamat po. Ayan. Sa mga nagmamahal sa mga anak ko, ayan, yung mga talagang sincere yung intention para sa amin ng mga bata. At sa buhay ko as single nanay, maraming salamat. Ano pa ba? Doon nagkaroon ako ng napakasamang balita dahil may kasalanan din naman ang aking kasi eto ngang sasakyan ni Madam Sheena, nakita nyo na sa akin nakapark at nasa akin na iwanan yung susi. Ngayon, isa sa mga staff ko ang humawak ng susi, na iwala po yung susi. Ang susi po ay walang kopya. So, pag pinagawa po pala ang susi, ngayon ko lang na-realize na sobrang mahal po pala, as in sobrang mahal. At ang hirap po pala ng process. So, bibigyan ko kayo ng example na iwala yung susi ng sasakyan, lalo na pag Mazda at saka Ford, sobrang hirap daw niyan paggawa ng susi pag nawala yung mga kopya. So, napaka-importante kung nakikinig kayo sa akin ngayon, kung isa lang yung susi ng mga kotse ninyo, ay pa-duplicate nyo na. Kasi pag nawala po yung susi ninyo at nag-iisa lang yan, pag pina-fabricate nyo yung susi, limpak-limpak, milyon-milyon na salapi po yung kailangan. OA lang. Pero what I'm trying to say is, sobrang laki ng babayaran. So, dahil isa sa mga staff ko ang nakawala ng susi, somehow, of course, I am liable. At isa din yan sa issue na inaayos ko ngayon. Kailangan ko siyang harapin, rain or shine, by hook or by crook. Otherwise, ayoko mag-away kami ng ate ko dahil lang sa pagiging, hindi natin matayuan yung responsibilidad natin at hindi natin maamin yung mali natin. So, in short, pumunta po ako sa may gumagawa ng susi. Dito sa Jensen, isa lang po yung option. Ang next option is yung kumpanya ng sasakyan na nasa Davao pa. Pero pinakot ko po yung yung pag-fabricate ng susi. Let's say, sample lang to ha, mamaya. Let's say, ang hinihingi ng kumpanya ng sasakyan para gawan po ng susi na bago ang etong sasakyan nga na hindi umaandar ng ilang linggo na kasi wala nang susi. Humihingi sila, let's say, ng 70,000 pesos. Pero etong gumagawa dito sa Jensen na nag-iisa lang na legit yung kanilang trabaho at talagang well-known sila sa kanilang magandang serbisyo pagdating sa ganyang problema, ay nasa lang guys, 1/4 ng presyo ng kumpanya ng sasakyan. So, ang nangyari kasi, dapat dalawa po yung susi ng kotse ng ate ko, pero ever since na minaneho niya yung sasakyan niya, hindi niya nakita yung isa. So, hindi namin alam saan napunta yung isa, na-evaporate ba. So, isa lang talaga yung susi ng ate ko at hindi niya na-duplicate yun. So, nung nawala itong isang final copy, kailangan mag-fabricate ng susi. Pag nag-fabricate ng susi, lalo na sa ganitong klaseng sasakyan ng ate ko, kailangan po dalawang susi yung gagawin kasi hindi siya aandar kapag kaisa lang. At wala kang option. So, ang binayaran namin doon ay 16,000 pesos para gawin ang susi. At finally ay nagawa nga siya today, pero napakamahal po ng experience, napakamahal po ng lesson. Sabi nga nila that lessons are expensive. Kasi minsan ginagamitan talaga literal ng pera. Ayun. So, ako'y magpapahinga na guys. But, dapat kanina ako po'y nag-i-empake ng aking mga gamit dahil sa pagpunta ko sa Africa. Namili ako ng konting pasalubong. Hindi ako nagpa-overwhelm sa pasalubong. Ang inisip ko lang na bigyan yung mga taong mahalaga sa akin at inalagaan kami ng mga anak ko. Yun lang. Konti lang talaga. Pero ang gaganda po nung nabili ko kahit na konti lang kasi alam ko na magugustuhan nila, maaalagaan nila. Papakita ko na lang sa inyo sa next natin na guys, kwento, okay? But dahil nawala nga po ako dito sa YouTube, napagtuunan ko naman ng pansin ng aking Facebook page na Tindera sa Africa. Doon po ako nag-upload ng mga kwento-kwento ng aking buhay. At sometimes iniisip ko, I am actually doing okay kapag meron ako mga problema kasi hindi ako nagpo-focus dun sa problema. Instead, when problem arises and a problem shows up, what happens is I try to divert my attention to something else na will help solve my problem, and I am getting better at it each day. So alhamdulillah,
Mas nagpapasalamat naman ako kay Lord guys na talagang binibigyan niya ako ng wisdom para sa mga ganitong mga bagay-bagay, no? At nag-impake nga kami dahil sabi ko kay auntie, ang isang bag ay lagyan niya ng mga gamit na gusto niyang ibigay sa pamilya niya. Bubuksan. Ipapakita din natin sa inyo siguro bukas na lang, no? Kasi pagod na po ang all. At ako naman ay nag-impake ng isang bag para naman sa kay Kuya Nasri, mga bigay ko sa kanya regalo para kay Muhammad Ali, then para kay Maring Sara, para sa mga anak ni Maring Sara, yun lang. And then konting gamit na kailanganin ko. At ano pa ba, bagong panty at bra kasi nakakahiya naman pag nag-travel tayo, binuksan yung bag natin, una makikita mga butas na mga undergarments. Oy, huwag kayong judgmental dyan. Aminin ninyo na mga ano nyo dyan, mga underwear nyo, may mga butas. Ayusin nyo yan guys. Bumili naman tayo ng bago. May mga tag 60 pesos naman, pero at least maayos. Iba kasi pag nanay ka, no? Hanggat sa hindi ka nauubusan ng gamit, hindi ka bibili. But titingnan natin. Ayan. So, lumabas lang ako saglit kanina dahil in-enjoy ko yung katahimikan, in-enjoy ko yung bakod, na hindi pa naman tapos pero nag-e-enjoy ako. Knowing na mas magiging safe yung mga anak ko. Kumain ako ng dinner ko na isaw, kumain ako ng balot. And speaking of balot, ako po yung nagpabili kay mama ng 10 balot. Sana ay madala ko po ito sa Africa. Pero pag sinita po ako sa airport, okay lang, ibibigay ko na lang sa kanila. Hindi ako makikipaglaban. At ano pa ba? Medyo kulang ako sa tulog kasi nagkasakit yung mga bata. So, gusto nila lagi, mama. So, tinatry ko naman to be there for them. Pero syempre, hindi pwedeng tumigil tayo sa pagtatrabaho, di ba guys? And, yeah, I guess yun lang muna. Titingnan ko kung anong mangyayari nito. But, it was such a busy and overwhelming week para sa akin. Kung alam nyo lang, kung nakita nyo lang, na-miss ko kayo ng bongga sa YouTube, pero yun nga, ang pinaka-reason kung bakit hindi ko man lang naikwento. Pinakamalaking rason kung hindi nyo kami nakita dito ay hindi dahil sa gusto kong tumigil mag-vlog, hindi dahil sa napagod ako kaka-vlog, hindi dahil sa hindi ko nakayanan yung mga negative comments, messages at mga bashers, okay? Hindi dahil sa mga maling bagay, kundi dahil nagkaroon po ng error ang aking channel. At habang inaayos po ang aking channel ay sinabayan ko na rin ng pahinga ng konti. Pero kapag bumalik po tayo, ayan ay talagang full blast. O, diba? So, matutulog na ako guys. Kita nyo naman nakaset up na yung aking kama dito. Yan na. Konti ano lang. Actually, yung unan ko iba-ibang kulay na kasi galing to sa mga bata. Ito yung bag na dadalhin ko sa biyahe ko papuntang Africa. Ito ay bigay sa akin ng isang viewer natin from Ather App. Gusto ko siya kasi hindi siya masyadong malaki. Meron siyang zipper. Hindi siya masyadong malaki. Meron siyang zipper. Comfortable siya dalhin. Ayan na, na-overuse ko na. Medyo nag-fade na yung kulay at meron na siyang mga himulmul. Sa Ather App, baka naman, padalhan nyo na ako ng bago, overuse na to. Ang kapal ng mukha. Pero eto yung gagamitin ko sa araw-araw na paggalaw ko sa Africa. At ang laman po ng aking bag ay cellphone. Hindi mawawala yan para pang contact sa akin ng pamilya. Toothbrush at saka toothpaste para kahit wala tayong ligo, makapag-freshen up tayo kahit konti, no? Kasi minsan hindi ako naliligo sa Africa, guys. Hindi ko lang alam bakit. Wala siguro akong damit, malamig ang tubig, ano pa, pagod, ano basta. Kahit nung nasa Africa ako, hindi ako araw-araw naliligo. Siguro mga 3 times a month. 3 times a month? 3 times a week lang. Ayun. Then, dinala ko na tong aking anti-rad na glasses. Anti-rad na glasses. Ano pa ba? Wait lang guys. Check ko muna. Okay. Sorry guys. Medyo. Yan. Then, dala ko din ang aking sunglasses na tag 200 pesos. Kasi medyo mainit minsan. Mabiyahe. Masakit sa mata. Then, dito, dala ko ang kanyang partner na pouch. At sa loob ng pouch ay ang aking hyperthyroidism na gamot, lip tint, sunblock, lip balm, suklay.
suklay na regalo sa amin ni Madam Ten Gives yung kasal niya sa bridesmaid at salamin na may pangalan ko din, Princess. At eto din, bango, Princess. Ayan. Yan lang siya, guys. Then, ano pa ba itong dala ko dito? Siyempre, dala ko ang aking mga dokumento na importante. Aking passport, aking visa, ang aking yellow vaccine na card. Ayan, importante kasi yan. Kasi pagpasok mo sa airport, ang unang hahanapin, passport. Sunod, yung ticket mo. Pwede naman yun sa computer or sa cellphone. Tapos, hahanapin yung visa mo. Hahanapin yung mga ganong klaseng mga ganong klaseng tanong. At least pag nagtanong sila, meron tayong isasagot. And sasabihin ko sa kanila, pag tinanong nila ako saan ako mag-i-stay doon, madali lang naman kasi pwede ko na lang ipakita sa kanila yung aking certificate na ako ay taga doon before. Tsaka makikita naman nila sa passport ko, meron akong mga complete visa, hindi ako doon, baguhan, labas-pasok na ako doon. Then meron akong dalang microphone para sa mga panahon na hindi ko na kailangan sumigaw at mahina ang aking boses. Meron akong dalang AirPod na matagal na sa akin, 4 na taon na. Ginagamit ko pag ako'y nakikinig ng mga podcast. Podcast ka dyan. Nakikinig ng mga movies sa Netflix kasi ako'y nanonood ng mga tawag nito, comedy. Yun lang ang laman ng aking bag. Dahil pag ako'y nagbabiyahe guys, mga airport, ganun, maraming mga lakad, maraming mga hintay. As much as possible, yung aking dala na bag is magaan lang talaga. The rest, doon na siya sa hand carry ilalagay. So, doon sa hand carry, ang nilagay ko doon ay yung ibibigay kay Chloe at saka kay Deo. Hindi naman siya pwedeng i-check-in. Nilagay ko na din doon yung konting, ang aking jacket kasi malamig, 'di ba? Malamig din doon sa pupuntahan natin. At ano pa bang naman yan? Jacket ko. Then yung mga chichirya, konting chichirya na ipapatikim ko kay Maring Sara. Pinasok ko na din dyan kasi masyadong babasagin. Babasagin. Paano hindi mababasag? Bumili ba naman ako nung kasaba yun? Tsaka yung mga barquillos na ang pagkanipis-nipis at madaling mabasag. So yun yung aking dala guys. Then doon ko na rin ipapasok yung aking power bank dahil mga 10 kilo po yung power bank pa lang, mabigat. So, ang importante, hindi talaga siya mabigat. Kasi ayoko na, I really hate traveling sa airplane na mabigat yung bag. At naging parang traumatizing sa experience ko nung OFW ako na halos lahat ng bitbit ko para po akong baggage counter. Hindi nyo na ako makita kasi ang laki ng bag, ang laki ng handbag, ang laki ng halos puputok na yung hand carry, iba pa yung plastic, iba pa yung paper bag, iba pa yung ang daming bag na dala. So I don't want to do that anymore. Pagod na ako sa ganyan guys. So ngayon talagang kung ano lang yung dadalhin ko, konti lang. And then yung check-in, sayang din naman, nagbitbit na ako ng konti, bigay sa mga kaibigan natin doon. Papakita ko sa inyo kung ano yung mga binili ko na talaga nasiyahan naman ako. Hindi ko alam kung masisiyahan kayo, but you will see. Ayun, at yeah, I guess that's it. So, matutulog na ako guys. Naantok na po ang lola ninyo. Kita nyo naman yung aking beauty hair. Si Calvi ay tulog na. Si Chico tulog na. Si Mayumi tulog na din. Not perfectly well, but they are getting better. Ayun. So, maraming salamat guys. Again, sorry po sa lahat ng mga araw na hindi nyo ako nakita dito sa YouTube. Sana hindi nyo pa rin kami iwan. At sana samahan niyo pa rin kami ng mga anak ko sa kwento-kwento ng aming buhay as single nanay sa aking mga anak na half African, half Filipino kids na naninirahan dito sa Pilipinas. Of course, I'm also content creator at saka tindera. Ayun. So maraming salamat you guys. I'll see you on the next one. Much love, Princess Higa.